Ko ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Shoutout po sa lahat nag-subscribe sa akin, marami po salamat sa inyo. Shoutout sa iyo Gilbert Manaybog. Shoutout sa iyo J. Christian Bale. Kabanata 147. Niloloko mo ba ako? Nang marinig ang mga salita ni Margot, tumingin si Cyrus kay Jonathan. Nang mapansin ang pagtingin sa kanya ni Cyrus, napangiti si Jonathan at sinabi sa ang mahinang boses, Cyrus, gusto kang kausapin ng fiancé mo. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Mag-usap lang kayo dyan. Hihintayin kita sa kotse. Okay, salamat. Napatango si Cyrus bilang sagot. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumapit kay Margot. Noong lumapit sa kanya si Cyrus, nanigas si Margot at hindi sinasadyang mapa-atres, tila pinaglalaroan ang kanyang mga daliri. Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo lang, tanong ni Cyrus kay Margot sa isang mahinang boses. Well, Cyrus, maraming salamat talaga sa tulong mo ngayong araw. Kung hindi mo inimbita sina Mr. Gibbs at Mr. Brown sa company ko, hindi ko sana makukuha ang investment at mababankrupt na sana ang company ko. Niligtas mo talaga kami. Nagpapasalamat ako. Pinahayag ni Margot ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay Cyrus. Ayos lang yun. Margot, ikaw ang fiancé ko, obligado akong tumulong sa'yo. Hindi mo naman kailangang pasalamatan ako, parang hindi magkakilala, napangiti si Cyrus at sumagot sa isang mahinhin na boses. Well, huwag ka magkakamali ng intindi. Nahihiya lang talaga ako sa ginawa mo. Sinubukan mo ang makakaya mo para tulungan ako sa problema ko tapos paulit-ulit kitang pinapaalis. Pinaghinalaan pa kitang isang sinungaling. Humihingi ako ng tawad. Masyado nang marami ang nagawa kong katangahan dati. Nangangako akong hindi ko na yun gagawin ulit. Sa puntong ito, humihingi si Margot ng tawad hindi lamang sa kung ano ang nangyari ngayong araw ngunit para rin sa lahat ng ginawa niya kay Cyrus dati. Sa katunayan, hindi niya kailanman inisip na si Cyrus ang kanyang fiancé. Kahit ganon, sinubukan ni Cyrus ang kanyang makakaya na tulungan siya kahit na alam ni Cyrus ang iniisip niya. Nang maisip iyon, lubos na nagsisisi si Margot. Ayos lang yun. Tapos na ang nakaraan. Masaya lang akong marinig na hindi na masama ang tingin mo sa akin. Si Cyrus ay lubos na gumaan ang pakiramdam pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Margot. Sa kabila ng mga kahihiyan na naranasan niya nitong mga nakaraang araw, nagsimula siyang tanggapin ni Margot ng buong puso. Dahil doon, si Cyrus ay naging masaya. Sa totoo nga lang, noong una tayong nagkakilala, hindi ko naisip na mahuhulog ako sa isang tao na hindi ko pa nakilala dati, kaya binigay ko sa iyo ang mga patakaran na yun at pinahirapan ka. Gayunpaman, binaisip ko kalaunan na dahil engaged naman na tayo, kailangan ko na ring ikasal sa iyo sa lalong madaling panahon. Tumigil si Margot at tumingin kay Cyrus nang may namumulang mga pisngi. At tinanong ni Cyrus si Margot nang may nagtatakang ekspresyon. Tumingin si Margot kay Cyrus at nag-alinlangan ng sandali. Kahit ganon, hindi niya sinabi ang laman ng kanyang isipan. Sa isang mahinang boses, nagpatuloy siya, bakit hindi tayo maging magkaibigan at kilalanin ang isa't isa? Ano sa tingin mo? Sige. Gusto ko yan. Tumango si Cyrus at ngumisi sa kanya, tila napupuno ng saya. Kahit na hindi sinabi ni Margot ang tunay na laman ng kanyang isipan, nagawang mahulaan ni Cyrus ang nais sabihin sa kanya ni Margot. Pagkatapos ng nangyari ngayong araw, ang tingin ni Margot kay Cyrus ay lubos na nagbago. Kahit na hindi pa nahuhulog si Margot kay Cyrus, sa wakas ay handa na siyang tanggapin ng dahan-dahan si Cyrus na nagsanhi kay Cyrus na lubos na pagpasalamat. Sa sandaling napansin ni Margot na naintindihan ni Cyrus ang ibig niyang sabihin, hindi na siya nagpatuloy pa na pag-usapan iyon. Sa halip, binago niya ang usapan. Cyrus, pwede ba kitang tanungin? Pwede naman. Sige lang. Gusto ko lang malaman. Paano mo nakilala si Mr. Gibbs? Kayong dalawa ay parang galing sa dalawang magkaibang mundo. Paano kayo nagkakilala? Tumingin si Margot kay Cyrus at nagtanong sa isang nagtatakang tono. Well, mahabang kwento. Nagkakilala kami kasi niligtas ko siya dati. Tinutulungan lang niya ako ngayon. Para makabawi, nag-iisip lang si Cyrus ng random na dahilan. Hindi niya pa pwedeng sabihin kay Margot ang tunay niyang pagkatao, Ano? Niligtas mo si Mr. Gibbs? Totoo ba?
Nagulat na tumingin si Margot kay Cyrus, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Oo, noong hinahabol si Jonathan ng isang grupo ng mga tao, ako ang nagtago sa kanya at nilayo siya sa panganib, paliwanag ni Cyrus sa isang kalmadong boses. Inasahan na ni Cyrus na magtataka si Cyrus kung paano sila nagkakilala ni Jonathan, kaya hinanda na niya ang dahilan na ito habang sina Margot at Jonathan ay pinag-uusapan ng kontrata. Oh, naintindihan ko, napatango si Margot. Kahit na hindi iyon kapani-paniwala para sa kanya, tinanggap niya ang katwiran ni Cyrus. So, Margot, may maitutulong pa ba ako sa'yo? Kung di, aalis na ako ngayon. Si Cyrus ay nag-aalala na baka lumabas ang kasinungalingan niya kung pagpapatuloy niya ang usapan na iyon kasama si Margot, kaya binalak na niyang umalis. Pinapunta kita sa company ko para ma-register natin ang kasal natin pero hindi ko inasahan ganon. Maraming bagay ang mangyayari sa nakalipas na 2 araw, nakatingin si Margot sa kanyang relo habang siya ay nagsasalita. Nang pabulong siya ay nagpatuloy, sarado na siguro ngayon ang Civil Affairs Bureau. May plano ka ba bukas? Gusto mong kuhain na natin ang marriage license natin bukas? Sige, sige. Palagi akong may oras para sa'yo. Dali-daling tumango si Cyrus. Kung ganon, kita-kits tayo bukas. Pulong ni Margot kay Cyrus, namumula. Sige, kita-kits bukas. Nananabik na tumango si Cyrus. Babalik na ako sa trabaho. Bye. Kumaway si Margot kay Cyrus pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa company. Napabuntong hininga si Cyrus habang siya ay nakatingin sa likod ni Margot. Tumalikod siya at naglakad patungo sa Mercedes-Benz ni Jonathan. Mr. De La Cruz, pasensya na talaga, na-delay ang aking flight. Sinubukan ko ang makakaya ko na makapunta sa company ng fiancé mo sa sandaling makababa ako ng eroplano, paliwanag ni Jonathan ka Cyrus nang may kinakabahanag ekspresyon sa sandaling makita niya si Cyrus na pumapasok sa kotse. Isang malamig na pawis ang nabubuo sa kanyang noo. Walang problema. Sakto lang ang dating mo, sat ni Cyrus, bantayan mo ang company ni Margot, lalo na sa ngayon. Tulungan mo siya kapag kailangan niya ng tulong. Huwag kang mag-alala, Mr. De La Cruz. Gagawin ko ang makakaya ko na tulungan si Mr. Suarez kapag nangangailangan siya ng hindi nilalantad ang tunay mong pagkatao, nangako si Jonathan sa isang magalang na tono. Napatango si Cyrus bilang sagot, napatingin kay Jonathan at nagtanong, oo nga pala, pwede ko na sabihin kay Margot ang totoong pagkatao ko sa sandaling makuha amin ang marriage license namin. Hindi ba? Well, nang marinig ito, napatikom ng labi si Jonathan at nag-alinlangan ng sandali. Sa isang mahinang boses, sinabi niya, ganun dapat Mr. De La Cruz. Gayunpaman, may nakalagay sa kontrata na sinasabi na kapag pinakasalan ka ni Mr. Suarez ng buong puso ay saka lamang gagana ang kontrata at sa sandaling iyon mo lamang magagawang manahin ang kayamanan ni Chairman Villarreal. Ano? Anong ibig mong sabihin doon? Tanong ni Cyrus kay Jonathan nang may nagtatakang mukha. Sa ibang salita, mamamana mo lang ng tuluyan ang kayamanan pagkatapos mahulog sa iyo ni MS. Suarez, mahinang sabi ni Jonathan. Ang sinabi niya ay nagsanhi kay Cyrus na panandali ang matuliro. Biglang napasigaw ng pagalit si Cyrus, may ganoon bang nakalagay sa kontrata? Niloloko mo ba ako? Patawarin mo ako, Mr. De La Cruz, pero may ganoon nga talagang nakalagay sa kontrata. Gusto mong ipakita ko sa iyo ngayon ang kontrata? Nakangiting sabi ni Jonathan. Tumingin si Cyrus kay Jonathan at napakagat ng labi sa inis. Noong una ay inakala niya na basta't makukuha niya ang marriage license nila ni Margot, hindi na niya kailangan pang itago ang tunay niyang pagkatao kay Margot at ang lahat ng mga problema niya ay matatapos na. Gayunpaman, hindi niya inasahan na may dinagdag si Sebastian na ganoon sa kontrata. Inahayaan lamang si Cyrus na mamana ang kayamanan niya pagkatapos mahulog ng tuluyan sa kanya si Margot na nagsanhi kay Cyrus na mabaalisa. Turn ina naman. Bakit nagdagdeji siya ng ganoon sa kontrata? Bakit? Baliw siguro ang taong yun. Talagang mahirap gawin na magkagusto si Margot kay Cyrus nang hindi pinapaalam kay Margot ang tunay niyang pagkatao. Nang maisip iyon, nakaramdam si Cyrus ng sakit ng ulo. Mr. De La Cruz, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko na tulungan kang ligawan si MS. Suarez.
Sigurado akong makukuha mo rin ang puso niya balang araw, nakangiting sabi ni Jonathan kay Cyrus. Ayaw ko. Matanda ka na. Anong magagawa mo para matulungan ako? Si Cyrus ay ubos na nagagalit kay Jonathan sa sandaling iyo. Walang nabanggit si Jonathan ay ganoon noong pinirmahan niya ang kontrata. Ang sinabi lang niya ay kailangang pakasalan ni Cyrus si Margot. Sa puntong ito, pakiramdam ni Cyrus ay naloko siya ni Jonathan. Nang merengi ito, napangiwi na lamang si Jonathan. Tumingin siya kay Cyrus at sinabi ng may pambihirang seryo 50 ng ekspresyon, Mr. De La Cruz, sa katunayan, mayroon akong napakahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Nang mapansin ang seryosong mukha ni Jonathan, mabilis na kapalingon si Cyrus at nagtanong. Ano yun? Sabihin mo lang. Kabanata 148. Ang kanyang katunggali, Mr. De La Cruz, mayroong gustong makipaglaban sa Q para sa pamana ni Chairman Villarreal, mahinang sabi ni Jonathan pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan sa Mercedes-Benz. Nanlaki ang mga mata ni Callum sa pagkalito noong narinig niya ang sinabi ni Jonathan. Pagkatapos ng isang sandali, nagtanong siya ng may pabuulong na boses, ano? Hindi naman nagkaroon si Sebastian ng ibang anak o kasintahan noong buhay pa siya, hindi ba? Maliban sa Kim, na may karapatan na manahin ang kayamanan niya. Tumingin si Jonathan kay Cyrus at marahan na sumagot, Mr. De La Cruz, oo, hindi kinasal si Chairman Villarreal o nagkaroon ng ibang anak bago siya sumalangit, ngunit mayroon siyang isang pamangkin na nagngangalang Jacob Villarreal. Siya ang taong gustong mamana ang kayamanan ni Chairman Villarreal. Jacob Villarreal. Si Cyrus ay mukhang nabigla. Galing din ba siya sa lungsod ng Santa Cruz? Tanong ni Cyrus, nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi, siya ay galing sa Toport, sabi ni Jonathan, umiiling. Ang kanyang pamilya ay maimpluwensya sa Toport at si John Villarreal, ang puno ng pamilya ni Jacob, ay ang kapatid ni Chairman Villarreal. So, ang ibig mong sabihin ay anak ni John is Jacob at si John ay ang kapatid ni Sebastian, tama ba ako? Mahinang tanong ni Cyrus pagkatapos mag-isip. Tama, sagot ni Jonathan habang tumitango. Kung may kapatid si Sebastian, bakit sa kanya pinapamana ang kayamanan niya? Bakit hindi na lang niya yun binigay sa kapatid niya? Kakaiba lang tumingin si Cyrus kay Jonathan, nagtataka. Iyon ay dahil pinili nilang hindi kilalanin ang isa't isa bilang magkapatid. Sa totoo lang, ang kapatid ni Chairman Villarreal, si John Villarreal, ay ang pinakamalupit na taong nakita ko na pabuntong hininga si Jonathan. Dati, dalawa ang tagapagmana ng pamilya Villarreal. Una ay si John, at ang ikalawa ay si Chairman Villarreal. Upang maging pinuno ng pamilya Villarreal, kailangan nilang maglaban sa isa't isa. Alam ni John na wala siyang laban kay Chairman Villarreal, kaya nag-hire siya ng isang mamamatay tao upang ipapatay si Chairman Villarreal. Bilang resulta, kinailangan ni Chairman Villarreal na isuko ang lahat, iniwan ang Toport sa pagsuko at nagpunta ng ibang bansa upang magtayo ng sarili niyang company. Oh, Diyos ko! Baliw siguro si John. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipapatay ang sarili niyang kapatid? Hindi ko kailanman naisip na si Sebastian ay mayroong ganoong miserableng buhay. Pagkatapos makinig sa kwento, si Cyrus ay bahagyang nagulat. Ang ordinaryong tao na tulad niya ay hindi alam kung gaano kalupit ang mayayamang tao kapag pera at kapangyarihan ang kanilang pinag-aawayan. Siya ay naawa kay Sebastian. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko na siya ang pinakamalupit na taong nakilala ko, pero dahil din kay John ay nagkaroon si Chairman Villarreal ng magandang buhay. Hindi sana magkakaroon si President ng ganoong tagumpay kung hindi siya umalis ng kanyang pinanggalingan at nagsimula ng negosyo. Nang mag-isa, nagpatuloy si Jonathan pagkatapos ng bamantong hininga ng mahina. Si Chairman Villarreal ay disappointed kay John dahil gusto siyang ipapatay ni John para lang maging pinuno ng kanilang pamilya, kaya bago siya mamatay, iniwan ni Chairman Villarreal ang lahat ng ari-arian niya na sinasabi niyang ibibigay niya sa'yo. Sa ganoong paraan, ang walang puso niyang pamilya ay hindi kailanman makakakuha ng anuman mula sa kanya. Dahil doon, hindi mapigilan ni Cyrus na matawa, ang kanyang mga labi ay nakaangat sa pangungutya. Tinang ina. Hindi ako makapaniwala na may mga taong tulad nina Jacob at John sa mundong ito. Pinalayas nila si Sebastian sa pamilya Villarreal at ninais pa siyang ipapatay, ngunit pagkatapos maging mayaman ni Sebastian, gusto na nila ngayong kuhain ang lahat ng pera niya. Kaya pala lubos silang kinamumuhian ni
Sebastian. Sa katunayan, sina John at Jacob ay parehong kamag-anak ni Chairman Villarreal, kaya mayroon silang karapatan na mamana ang mga ari-arian ni Chairman Villarreal. Alam nila na nag-iwan si Chairman Villarreal ng isang will at hinayaan ka na manahin ang lahat ng kanyang pera at mga kumpanya, at sila ay tubos na nenes, marahan na sabi ni Jonathan. Dahil mayroon naman akong will, bakit gusto pa rin nila akong kalabanin? Legally, ako lang ang may karapatan na manahin ang mga kayamanan ni Sebastian, hindi ba? Anong magagawa nila para makuha ang pera at mga kumpanya mula sa kin? Tanong ni Cyrus kay Jonathan sa isang mahina at casual na tono. Mr. De La Cruz, totoo nga na ikaw lang ang may karapatan na manahin ang kayamanan ni Chairman Villarreal, ngunit huwag mong kalimutan na hindi mo pa natatanggap ang mga pamana niya. Mayroon ka lang karapatan na gastusin ang pera niya ng pansamantala. Sa tingin ko ay kailangan kong ipaalala sa dulo, kung hindi kayo makakasal ni MS Suarez sa loob ng 3 taon, mawawalan ng bisa ang kontrata at mawawalan ka na ng karapatan na makuha ang pamana, nagsalita si Jonathan sa isang mahina at nag-aalalang boses. Natuliro si Cyrus nagsandali pagkatapos marinig ang mga salita ni Jonathan at siya ay napasigaw, ano? 3 taon? May ganoon palang patakaran. Bakit wala akong alam tungkol doon? I'm sorry, Mr. De La Cruz. Kailangan mong pakasalan si MS Suarez sa loob ng 3 taon ayon sa kontrata, bulong ni Jonathan. Tumingin si Cyrus kay Jonathan, tuliro at walang masabi. Kanina, sinabi ni Jonathan na kailangan ni Cyrus na mahulog sa kanya si Margot na inakala niya na mahirap gawin. Ang mas masama, kailangan niya iyong gawin sa loob ng 3 taon. Nang may ngiri sa kanyang mukha, tumingin si Cyrus kay Jonathan at nagtanong, so, sa ibang salita, kailangan kong makuha ang pagmamahal ni Margot at ikasal sa kanya sa loob lang ng 3 taon, at sa sandaling iyon, pwede ko nang matanggap ang pamana ni Sebastian, tama ba ako? Oo, tumanggo si Jonathan. I-asterisk ng ina. Ano bang kailangan ni Sebastian? Dahil gusto naman niyang ipamana sa akin ang lahat ng pera niya, pwede naman niyang ibigay lang agad. Bakit ang dami pa niyang kahilingan? Hindi ba siya nag-aalala na baka makuha ni na Jacob at John ang gusto nila kapag hindi nagkagusto sa kin si Margot? Ang nga naman, hindi natutuwang sigaw ni Cyrus. Mr. De La Cruz, naniniwala akong kaya mo yan at gagawin ko ang makakaya ko para tulungan kang ligawan si MS Suarez, nakangiting sabi sa kanya ni Jonathan. Oh, pakiusap naman. Matanda ka na. Anong kaya mong gawin para matulungan ako? Wala kang ang alam tungkol sa romansa. Tiningnan ni Cyrus si Jonathan, tila lubos na naiirita. Noong si Dylan na nakaupo sa front passenger seat ay narinig ang mga komento ni Cyrus nang inag siya ng bahagya. Oh, Diyos ko po. Hindi ako makapaniwala na may taong may lakas ng loob na kausapin si Mr. Gibbs ng ganito. Nag-iisa lang siguro si Mr. De La Cruz sa mundong ito. Tumingin si Sale kay Cyrus at nagpakita ng isang awkward na ngiti. Pagkatapos ng isang sandali, nagpatuloy siya, Mr. De La Cruz, patawarin mo ako. Wala namang intensyon sina Jacob at John na maging abala sa ngayon. Naghihintay lang sila sa tamang sandali. Kung hindi mo magagawang pakasalan si MS Suarez pagkatapos ng 3 taon, mawawala sa iyo ang karapatan na tanggapin ang mga pamana. Sigurado akong pupuntahan ka na nila sa sandaling yon. Pinanlisikan ng mata ni Cyrus si Jonathan at nagtanong, paano kung talagang mapapakasalan ko si Margot? Kung magagawa mo yun, baka mag-hire sina Jacob at John ng tauhan para ipapatay ka. Sa sandaling mamatay ka, pwede pa rin nilang makuha ang lahat ng mga pamana ni Chairman Villarreal. Komento ni Jonathan sa isang kalmadong tono na para bang ang ganoong bagay ay karaniwan lamang para sa kanya. Ang kanyang mga sinabi ay nagsanhi kay Cyrus na panandali ang matuliro. Tumingin siya kay Jonathan, masyadong gulat para magsalita. Hindi kailanman pumasok sa isip ni Cyrus na gugustuhin ni na Jacob at John na ipapatay siya. Kahit na may karapatan si Cyrus na gastusin ang pera ni Sebastian at maging isang lubos na mayamang lalaki, siya ay isa pa ring college student. Noong nalaman niya na baka may magpapatay sa kanya, siya ay lubos na natakot. Ang pakikipaglaban at pagpapatayan ng makapangyarihang mga pamilya sa kanyang paningin ay sa telebisyon at pelikula lamang nangyayari. Mr. De La Cruz, relax para masigurad ang
Kaligtasan mo, nagsagawa ako ng arrangements para sa'yo, bulong ni Jonathan kay Cyrus nang may ngiti sa kanyang mukha. Pakiusap ay maghintay ka. Makikita mo rin ang regalo mo mamaya, sabi ni Jonathan. Pagkatapos ay tumingin siya sa driver at sinabing, Brian, tara na. Si Cyrus ay walang masabi. Diyos ko po. Bakit hindi na lang niya sabihin kung ano ang ginawa niya para sa Kim? Bakit ang misteryoso rin niya? Baliw na matanda. Kabanata 149. Sekretary ko siya. Pumunta sila Cyrus, Salon at Dylan sa suburbs ng lungsod ng Santa Cruz. Makalipas ang kalahating oras, marahang huminto ang Mercedes-Benz sa harap ng isang napakalaki at napakagandang villa. Tumingon si Jonathan kay Cyrus at nakangiting sinabi, Mr. De La Cruz, here we are. Please come with me. Jonathan, ano ba yung hinanda mo para sa akin? Hindi mo ba pwedeng sabihin talaga? Tanong ni Cyrus. Kay Jonathan. Halata sa kanyang boses na hindi na siya makapaghintay. Mr. De La Cruz, maghintay lang po kayo. Malalaman nyo na rin kung ano ito, nakangiting sagot ni Jonathan. Binuksan ni Dylan ang pinto ng kotse para kay Cyrus habang siya ay palabas kahit hindi naman tumayo si Cyrus sa ceremony. Sunod ay dinala na ni Jonathan si Cyrus sa loob ng villa. Pagkapasok ni Cyrus, nakita niya mayroong 3 taong nakaupo sa living room. 2 lalaki at 1 babae. Mukhang bata pa ang 2 lalaki. Sa tingin ni Cyrus sila ay mga nasa 20s pa lamang. Ang isa sa mga lalaki ay medyo chubby na may suot na makakapal na salamin at sa sandaling ito, siya ay nakaupo sa sota na may kaharap na computer sa desk. Sa unang tingin, malalaman mo agad na isa siyang prototypical nerd. Yung isang lalaki naman ay moreno at siya ay nagbubuhat ng dumbbells, makikitang siya ay muscular at maaasahan. Sa kanilang 3, yung babae ang pinakaagaw pansin. Napaka-sexy niya kaya naman hindi mailayo ni Cyrus ang tingin niya mula sa babae. Para siyang litrato sa sobrang ganda at perpekto ng katawan niya. Dagdag pa rito, maganda ang fashion sense niya. Halata sa suot niyang tight black t-shirt ang malaki niyang mga cleavage habang ang suot niya namang mixing chiffon skirt ay sukat na sukat din sa kanyang malaking puwet. Ang mahahaba at maninipis niyang mga binti ay nababalot ng black silk stockings at ito ay pinarisan pa ng elegante at pulang high heels. Natulala si Cyrus nang makita niya siya. Sa sandaling nasulyapan ni Cyrus ang malalaki niyang dibdib, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sobrang kaakit-akit ng babae, hindi niya maiwasang tumingin sa kanya. Kahit na marami nang nakita si Cyrus na magagandang babae sa buong buhay niya, hindi pa siya nagiging intimate sa kanila. Kaya naman siya ay nai-excite ngayon. Habang nakatingin si Cyrus sa kaakit-akit na babae sa harap niya nang hindi man lamang kumukurap, silang 3 ay lumapit na sa kanya at kay Jonathan, magalang silang bumati kay Jonathan. Hello, Mr. Gibbs. Tumingin si Jonathan kay Cyrus at mahinang tinanong siya, Mr. De La Cruz, anong tinitingnan? You. Patuloy pa rin sa pagtitig si Cyrus sa magpindang binti ng babae na para bang hindi niya naririnig si Jonathan. Nang mapansin ng babae na tulala si Cyrus sa kanya, bahagya siyang napangiti. Mahahalatang sanay na siyang titigan ng mga lalaki. Habang nakatingin si Jonathan kay Cyrus, nagsalita siya, Mr. De La Cruz, ang 3 tao na ito ay ang regalo na inihanda ko para sa'yo. Nabigla si Cyrus nang marinig niya ang mga salitang ito. Napatingin siya kay Jonathan at tinanong siya, anong ibig mong sabihin? Regalo. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ako nagbibiro, Mr. De La Cruz. Simula ngayon, sila ang magiging personal bodyguards mo. Magalang na sagot ni Jonathan. Ano? Seryoso ka ba? Sila ang mga personal bodyguards ko. Naguguluhan ang ekspresyon na ipinapakita ni Cyrus ngayon. Hindi ba sabi mo na hindi? Ako susubukang patayin ni na John at Jacob. Bakit kailangan ko ng mga bodyguards? Oo, siguro ngay hindi ka muna nila. Pagbabanta ang patayin ngayon pero mas magandang nasa tabi mo sila para protektahan ka kung sakali mang may mangyaring masama, nakangiting sagot ni Jonathan. Sunod ay tiningnan niya ang 3 tao sa harap nila at seryosong sinabi na magpakilala kayo kay Mr. De La Cruz. Agad na humakbang palapit kay Cyrus ang binatang may malaking katawan at nakangiting nagpakilala, Hello, Mr. De La Cruz. Ang pangalan ko ay Richard Lohan. Pwede mo akong tawaging Richard. I'm honored to be working for you.
Hello, Richard. Nice to meet you. Wala nang nagawa si Cyrus kundi magalang din na sumagot. Tumingin ulit si Jonathan kay Cyrus at sinabing, Mr. De La Cruz. Si Richard ay magaling makipaglaban. Siya na ang bahala sa kaligtasan mo. Ang sunod na nagpakilala kay Cyrus na bahagyang nakangiti ay ang chubby na binata. Hello, Mr. De La Cruz. My name is Philip Duque. You can call me Philip. Nice to meet you. Si Philip ay isa sa world's top 10 hackers. Pwede mo siyang tanungin kung may problema ka sa kahit anong computer o phone-related issues. Tumingin si Jonathan kay Cyrus at mahinang nagpaliwanag sa kanya. Nang marinig ni Cyrus ang mga sinabi ni Jonathan, natuwa siya. Oh my goodness. Napakagaling mo, Philip. Nice to meet you. Pagtapos ni Philip, dahan-daang lumapit ang babae kay Cyrus, gamit ang kanyang high heels, naglakad siya sa paraang ng akit, gumagalaw sa bawat hakbang ang kanyang malalaking S** o kuminto siya sa harap ni Cyrus at kumurap sa harapan niya, pinakita niya ang kanyang magagandang curve at nakakakit na poster. Sinabi niya, Mr. De La Cruz, my name is Paige Cook. You can call me Paige. Ang trabaho ko ay painitan ang kama mo. Isang napakagandang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Painitan ang kama ko. Napanganga si Cyrus, hindi niya alam kung paano siya sasagot. Pagtapos nito ay mayroon na ring kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Paige, umayos ka. Huwag kang magloko. Biglang pagsita ni Jonathan. Matapos nito ay tumingin siya kay Cyrus at sinabing, Mr. De La Cruz, si Paige ang iyong personal secretary. Kung may kakaharapin kang mga problema sa future, tawagan mo lang siya at siya na ang bahala. Ano? Secretary ko siya. Napasigaw si Cyrus at habang nakatitig kay Paige, mayroong mga bastos na imaheng lumitaw sa kanyang isip. Oo, Mr. De La Cruz. Ako ang secretary mo simula ngayon. Kaya please be nice and gentle. Kinindata ni Paige si Cyrus at ngumuso na para bang nilalandi niya si Cyrus. Well, hindi alam ni Cyrus kung ano ang dapat niyang sabihin. Lumingon na lamang siya kay Jonathan at sinabing, Jonathan, alam ko naman na kinuha mo sila para protektahan ako dahil nag-aalala ka, pero sa school lang naman ako madalas nagpupunta, kaya sa tingin ko hindi naman ako mapapahamak. At saka kung kasama ko sila araw-araw, magtataka ang mga classmates ko. Kasi kung sipen, kilala nila ako bilang isang mahirap na estudyanteng namumulot lamang ng mga bote para magkapera. Paano nangyaring mayroon akong mga bodyguards? Sa tingin ko hindi na nila ako kailangan sundan buong araw. Tatawagan ko na lang sila kapag kailangan ko ng tulong nila. Matapos magdalawang isip, tumango si Jonathan at sumang-ayon na lamang. Sige. Personal bodyguards mo naman sila, kaya gagawin nila kung ano ang sasabihin mo. Napabuntong hininga si Cyrus nang marinig niya ang sagot ni Jonathan. Masaya siya dahil hindi na niya kailangang isama silang tatlo palagi. Ayaw niyang pinagtitingnan siya kahit na mga personal bodyguards pa niya ito. Para bang nadismaya si Paige sa mga sinabi ni Cyrus. Umuso siya at tinanong si Cyrus gamit ang matamis niyang mga salita, Mr. De La Cruz, bakit hindi? Muna lang sila iwan dito at ako na lang ang isama mo. I'm sure we'll have a good time together. Well, I'm really sorry, Paige. Babae ka at lalaki ako. Hindi pwedeng magkasama tayong dalawa palagi, sambit ni Cyrus habang dismayadong nakangiti. Kinuha niya ang cellphone niya at tiningnan ang oras. Paggabi na rin, kaya naman kinausap niya na si Jonathan. Jonathan, may gagawin pa ako. Please, drive me back to the city center. Thank you. Walang problema, Mr. De La Cruz. Umalis na tayo. Tumango si Jonathan. Agad na lumabas sa villa sina Jonathan at Cyrus. Nakatitig lamang si Paige kay Cyrus habang siya ay palayo, mukha siyang malungkot at walang ngiti sa kanyang mga labi. Bigla niyang tiningnan ng masama sina Philip at Richard at sinisi sila. Natakot si Mr. De La Cruz kasi ang papangit ng mukha niyo. Nakakainis kayo. Sandali. Ikaw ang tumulak palayo kay Mr. De La Cruz. Bakit kami ang sinisisi mo? Sambit ni Philip habanip nakangisi kay Paige. Napakaganda ko kaya. Bakit naman matatakot sa akin si Mr. De La Cruz? Hindi nga niya mapigil ang tumitig sa akin. Hindi mo ba nakita? Sagot ni Paige, dismayado siya. Kanya naman tumingin sa'yo lahat ng lalaki, hindi ba? Sambit ni Philip habang nakangisi. Buwiset ka.
Para sa kaalaman mo, nagdesisyon na akong habulin si Mr. De La Cruz. Makukuha ko rin siya at magiging asawa niya ako. Kapag nangyari yun, kayong dalawa ang magiging bodyguards ko, kaya naman ayusin nyo lang at maging mabait kayo sa akin. Nakangiting sambit ni Paige habang nakapamaywang. Nang marinig ito nina Philip at Richard, napasimangot na lamang sila. Hindi na nila pinansin si Paige at nagtrabaho na lamang. Samantala, inihatid ni Jonathan si Cyrus sa Sunset Bar. Hindi na sinabihan ni Cyrus si Jonathan na ihatid siya sa harap ng bar. Sa halip, habang sila ay 500 meters away pa mula sa bar, lumabas na siya ng sasakyan at naglakad mag-isa patungo sa bar. Pagdating ni Cyrus sa bar, lagpas alas 8 na ng gabi. Maraming mga guests sa bar, kaya naman lahat ng mga waiters doon ay busy, parang mga bubuyog na nagtatrabaho. Cyrus, buti nandito ka na, sambit ni Stella, ang bell captain nila, nang makita niya si Cyrus. Dahil halos lahat ng mga waiter doon ay may ginagawang trabaho, nagilty si Cyrus kaya kinausap niya si Stella. Stella, I'm so sorry. May kinailangan akong asikasuhin kaya kara-rating ko lang. Ayos lang naman. Part-time ka lang naman dito. Ayos lang kung dumating ka on time o kahit lagpas pa, nakangiting sinabi ni Stella at hindi niya pinagalitan si Cyrus. Sunod ay nagabot siya ng fruit tray at ilang bote ng French wine kay Cyrus bago siya magbilin para to sa guests na nandoon sa room 502. Kanina pa yon. Nagtatanong bakit wala pa yung pagkain nila. Pwede bang i-deliver mo ito sa room 502 bago ka magpalit ng damit? Sige ba? Gagawin ko na ngayon, tumanggo si Cyrus at sumagot. Sunod ay kinuha na niya ang fruit tray at ang wine at dali-daling nagpunta sa room 502 matapos na makita ang room 502, kumatok na si Cyrus sa pinto. Pasok, may narinig siyang boses ng lalaki mula sa loob ng kwarto. Binuksan ni Cyrus ang pinto at lumakad papasok sa kwarto. Nang makita ng mga tao sa loob nito si Cyrus, kita ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Ang mga guests pala na nasa room 502 ay sila Kai, Faye, Diana at si Jenny. Cyrus, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Jenny nang makita niya si Calm. Tumingin lang si Cyrus kay Jenny at hindi nagsalita. Galit pa rin si Faye kay Cyrus dahil pinilit niya si Kai. Galit pa rin si Faye kay Cyrus dahil pinilit niya si Kai na lumuhod at humingi ng tawad sa kanya sa harap ng napakaraming mga study auntie. Kaya naman, noong nalaman niya nagtatrabaho bilang waiter si Cyrus sa bar na ito, ininsultaw niya siya, puno ng sarcasm ang kanyang mga salita. Oh, Cyrus, hindi ko alam na waiter ka pala sa bar na ito. Sobrang yabang mo pa sa college natin dahil mayaman at makapangyarihan ka na. Tapos, pauunan ka pa rin pala. Mahiya ka naman sa sarili mo. Inilagay lang ni Cyrus ang fruit tray at wine sa lamesa at tumalikod na. Aalis na sana siya nang hindi kinakausap si Faye. Subalit sa sandaling yun, yung binata na nakaupo sa sofa ay biglang sumigaw. Sandali lang. Kabanata 150. Luluhod o hindi? Sa Sunset Bar, si Cyrus ay panandaliang natuliro sa sandaling marinig niya ang mga sinabi ng binata. May kailangan pa po ba kayo? Tanong ni Cyrus pagkatapos lumingon sa binata. Nang may nanlilisik na mga mata, sinuri ng binata si Cyrus mula ulo hanggang paa at hindi sumagot sa tanong ni Cyrus. Sa halip, tumingin siya kay Kai at nagtanong, Kai, siya ba ang lalaking tinutukoy mo? Kanina lang. Oo, Henry, siya nga. Nanggigil si Kai at sumagot. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Dahil sa kawalan ng mukhang may haharap ni Kai sa college, lubos niyang kinamuhian si Cyrus. Dahil wala pa rin siyang alam sa tunay na pagkatao ni Cyrus. Nagbabalak pa rin siya na maghiganti kay Cyrus. Napagpasyahan niya na humingi ng tulong sa kaibigan niya at turuan si Cyrus ng leksyon sa labas ng kanilang college. Naniniwala na ang tanging dahilan kung bakit pumanig si William kay Cyrus ay dahil mayroong katulong si Cyrus sa kanilang college. Ang lalaking ito, si Henry, ay isang siga na kilala ni Kai. Sa tuwing nahihirapan si Kai, palagi siyang hihingi ng tulong kay Henry. Pagkatapos gawin ang utos niya, bibigyan ni Kai si Henry ng malaking pera bilang gantimpala. Sa paglipas ng oras, sila ay naging magkaibigan. Upang maghiganti kay Cyrus sa kahihiyan na naranasan niya sa kanilang college noong nakaraang araw, pumiram si Kai ng $50,000 mula sa isang kaibigan at binigay iyon kay Henry, inuutos kay Henry. Natulungan siyang maghiganti kay Cyrus.
Sa sandaling makita ni Henry ang $50,000, nagliwanag ang kanyang mukha at pumayag sa kanilang kasunduan ng walang pag-aalinlangan. Iniisip na hindi magiging mahirap na pangalagaan ang isang mahirap na estudyanteng tulad ni Cyrus. Sa kanilang pagkagulat sa sandaling matapos si Kai sa pakikipag-usap kay Henry tungkol doon. Pumasok si Cyrus sa kanilang private room para i-deliver ang kanilang wine. Henry, yan ang dagang umutos kay Kai na lumuhod at humingi ng tawad. Bugbugin mo siya para maipaghiganti mo si Kai. Pagalit na sigaw ni Faye. Malapit nang bumuga ng apoy sa galit. Tumingin si Henry kay Faye at sumagot sa isang kalmadong boses, Faye, huwag kang mag-alala. Si Kai ay isang mabuti kong kaibigan. Hindi ko hahayaan na lumagpas lang ito. Tumayo siya at lumapit kay Cyrus. Nagtatanong, Hoy, ikaw ang nagpahiya kay Kai sa college, ano? Wala kang pakialam doon. Sabi ni Cyrus ng may poker face. Inang ina mong bata ka. Nainas si Henry at nagmura. Tinuro niya ang ilong ni Cyrus at sumigaw sa galit, alam mo ba kung sino si Kai para sa akin? Siya ang matalik kang kaibigan, ang lakas naman ng loob mong ipahiya siya. Patay ka sa akin. Ano? Hindi nga kita kilala. Paano ko? Malalaman kung ano si Kai para sa'yo. Naiinip na sagot ni Cyrus. Paano nagawa ng taong to na magtanong ng ganoon? Ang nga. Mahusay. Mahusay ka. Nanggigil ang binata at sumigaw kay Cyrus, ang kanyang mukha ay namumula. Sa galit. Sa isang mayabang na paraan, nagsalita siyang muli, makinig ka. Ang pangalan ko ay Henry Brown at si Kai ang mabuti kong kaibigan. Hindi mo ba naisip na dapat kang magpaliwanag sa akin sa pamamahiya mo kay Kai sa school niyo? Anong paliwanag ba ang gusto mo? Casual na tanong ni Cyrus sa binata. Simple lang. Inutusan mo si Kai na lumuhod at humingi ng tawad sa'yo, hindi ba? Kung luluhod ka at hihingi ng tawad kay Kai ngayon, pakakawalan kita. Kung di, hindi ko palalagpasin ang bagay na to, tinuro ni Henry ang ilong ni Cyrus at binalaan siya. Oh. So, paano kung hindi ako luluhod? Tanong ni Cyrus. Nang marinig ang sinabi ni Cyrus, kumuha si Henry ng isang bote ng red wine mula sa mesa at sumigaw sa kanya ng may nakasisindak na mukha, ng ina. Jigo ka. Ang kapal ng mukha mo. Wag na wag kang lalabas ng kwarto na to kung hindi ka pa lumuluhod at humihingi ng tawad kay Kai. Sa sandaling marinig ng ibang mga binata sa private room ang mga salita ni Henry, lahat sila ay tumayo at tumitig kay Cyrus. Mukhang handa na silang atakihin si Cyrus sa anumang sandali. Nang makita iyon, si Faye ay mayroong mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Cyrus, wala nga kaming magawa sa'yo sa loob ng college pero hindi naman pwedeng maswerte ka lang lagi at hindi palaging mayroon kang katulong kahit nasaan ka man. Tingnan natin kung may lakas ka pa rin ng loob na maging mayabang. Nagkataon na may kilala si Henry na isang bigatin bilang kanyang security blanket noong nakaraan. Ang pangalagaan ng isang tulad mo ay siguradong madali lang para sa kanya. Pauunan ka. Patay ka na. Tumingin si Cyrus kay Henry at hindi mapigilan na bumungis-ngis. Hindi niya naintindihan kung bakit sinusubukan pa rin siyang galitin ni Kai at Faye. Pagkatapos niyang turuan sila ng leksyon ng paulit-ulit. Noong inutusan ni Cyrus si Kai na lumuhod at humingi ng tawad sa kanya sa harap ng Laguna University, binibigyan niya noon si Kai ng babala, umaasa na lalayuan na siya ni Kai sa susunod. Gayunpaman, walang balak si Kai na iwanan si Cyrus at sa halip ay nagsanhi pa ng mas malaking gulo. Lubos nung ininas si Cyrus sa katunayan ay hindi natatakot kay Henry. Sa kanyang mga mata, ang siga na ito ay sinusubukan lamang siyang takutin. Cyrus, huwag kang tumulala lang dyan. Kumilos ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Kai, malamig na sigaw ni Faye kay Cyrus, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Oo nga, Cyrus, wag mong isipin na pwede kang magyabang dahil lang may sumusuporta sa iyo sa college. Hindi mo pwedeng kalabanan si Henry. Kapag naiirita siya sa iyo, baka kailangan mo na lang gumapang palabas ng kwartong to. Maging masunurin ka na lang, si Jenny ay tumingin din kay Cyrus at binalaan siya. Nang marinig ang sinabi nila, si Diana ay nakaupo lamang ng mag-isa sa sofa ng may kinakabahang ekspresyon sa kanyang mukha. Binabalaan kita. Ibaba mo yung bote na hawak mo ngayon o magsisisi ka, paalala ni Cyrus kay Henry sa isang mahinang boses, ito ay bar ni Madeleine.
Walang balak si Cyrus na makipaglaban sa kanila roon. Ikaw bata ka, wala ako sa mood na makipag-usap sa'yo. Magbibilang ako ng 3. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad kay Kai, huwag mo akong sisihin sa mga pwede kong gawin. Tumingin si Henry kay Cyrus at nagbabala. Lumapit si Kai kay Cyrus at bumulong sa kanyang tenga. Cyrus, hindi ba't nagyayabang-yabangan ka? College. Bakit mukhang naduduwag ka na ngayon? Tugo. Tumingin si Cyrus kay Kai ng may kalmadong mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto ni Kai na kalabanan siya. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Henry, isa. Dahil doon tumingin si Cyrus kay Henry at tumayo lamang sa kanyang kinatatayuan ng may poker face. Tila walang intensyon na lumuhod. Naiinis na tumingin ng masama si Faye kay Cyrus. Akala niya ay matatakot si Cyrus at luluhod sa lupa bago pa man matapos si Henry sa pagbibilang. 2. Nagpatuloy si Henry. Hindi pa rin gumalaw si Cyrus. 3. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Henry sa private room. Gayunpaman, hindi pa rin gumalaw si Cyrus. Hindi talaga iyon inasahan ni Faye. Gumalaw si Cyrus. Hindi talaga iyon inasahan ni Faye. Tumingin siya kay Cyrus nang may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Well, mahusay ka. Matapang ka pala, ha? Tuturuan kita ng leksyon. Sigaw ni Henry sa galit. Inengat niya ang bote ng wine na hawak niya at hinampas iyon sa ulo ni Cyrus. Gayunpaman, bago pa umabot sa ulo ni Cyrus ang bote, ang pintuan ng private room ay biglang bumukas. Ang lahat ay panandaliang natuliro.